Saan kaya tayo pupulutin kung ang papel hindi na-imbento? Natuto kaya tayong magsulat o magbasa? Sa panahon ngayon, ang papel hindi na lang sinusulatan o ipinambabalot. Kapag nabuhusan ng imahinasyon, nagbabagong anyo. Katulad na lang ng damit ng mga modelong ito, gawa sa papel, paperific. Kamakailan lang, namangha ang buong mundo sa talento ng 25 anyos na Chino na si Wang Jiang. Sa loob lang kasi ng 15 minutos, ang simpleng papel nagagawa niyang obra maestra. Si Wang Jiang kasi, isang paper tearing artist. Isa sa pinakasikat niyang nagawa, mukha ni US President Barack Obama, pati na ang mortal enemy nitong si Osama Bin Laden. Pinaniniwalaang sa bansang China nagsimula ang paper folding o zizi at paper tearing, habang 6th century AD naman nung ipinakilala ang paper cutting o sining ng paggupit at pagbubutas ng papel na makikita sa ating mga parol at pabalak ng pastillas. Pero si Bads, ang mga naguguhit niyang larawan at iba't ibang disenyo, mas lumulutang daw ang ganda sa pamamagitan ng paper cutting. Meron talagang magagandang paper cut art sa ibang bansa. So sa akin, naisip ko bakit wala dito sa Pilipinas. So inumpisahan ko yun. So, nagawa ako ng mga paper cut art na medyo mas intricate. Gumuhit muna si Bads ng kanyang magiging disenyo. Sa kanya ito matyagang binutas para ma-highlight ang mga detalye. Tumatagal daw ng mula 1 hanggang 2 linggo ang paggawa ng isang paper cutting art. Nakakatanggal ng stress, ganyan. Ginagawa ko lang siya ng dahan-dahan. Siguro sabihin natin mga isa't kalahating oras sa gabi, ganyan, pagkatahimik na lahat. Ginagawa rin niya ngayon ang itinuturing niyang pinakamalaki niyang obra, ang Sarimanok, na 4 na kartulina ang sukat. At maibibenta raw niya ito sa halagang 50 to 100,000 pesos. Gusto ko mangyari dito pagkatapos na, golden din itong isda na to. Ito mga scales to eh. Pag nabuo na yan, isang malaking isda yan, parang arawan. Ang paborito raw na tema ni Bad sa paper cutting art, kalikasan at mga batang naglalaro. Bata pa ako, nakakapaglaro ako. Kasama yung mga kalaro ko sa bukid, nakakatakbo kami, nakakapagpalipad kami ng saranggola, nakakaakyat kami ng puno, o naghahabol kami ng mga paru-paro. Kaya yun yung ginagawa ko, ang pakiramdam ko, hindi na alam ng mga bata ngayon yan. Kasi yung mga bata ngayon nasa computer, nasa PSP. Sa paglipas ng panahon, ang papel hindi na lang nga basta-basta sinusulatan. Kung saan-saang mga larangan na rin ito kumalat at inilipad. Ang 72 anyos na si Mrs. Lulu Ocampo, labis daw ang awang naramdaman niya nung ilagay sa karton ang labi ng kanyang ina para i-cremate. Nakikiaway ako, bakit wala ba kayong magandang box? Yun lang daw ang ginagamit nila. I felt very bad. I felt cheated. I felt my mother deserved something better. But I couldn't do anything. And I don't like that to happen to anyone. Mula noon, hindi na raw napunit sa isipan ni Mrs. Ocampo ang pagnanais na mabigyan ng mas disenteng huling hantungan ang mga ikinikremate na bangkay. Kaya maliban sa paggawa ng mga bag mula sa recycled paper, gumagawa na rin siya ngayon ng mga papel na kabaong. Una munang itinutupi-tupi ang mga lumang dyaryo. At saka ito lalalahin na parang banig. At
ipoporma sa frame na kahoy. Lalagyan ng tela. Sunod na didisenyohan gamit ang pintura. Papahira ng laminating fluid para tumibay. Kapag kabaong na papel daw ang ginamit, sabay na rin daw itong susunugin kasama ng bangkay. Gusto ko na nga mamatay para magamit ko na eh. Para, they will follow me. Kasi ang mentality ng Filipinos, wala eh. Uutang ka na para maganda yung useless. At a time like this, no more. I think you should give it to your children to go to school, let them eat well. Ang presyo nito mula 2 hanggang 3,000 pesos, depende sa sukat. Para naman sa fashion designer na si Kay Morales, mga patapong papel ang gamit niya sa paggawa ng mga damit. So, di ba na parang nakikita natin na nandun pa rin yung yung effect ng newspaper kasi ayoko mawala yun. Kasi ayoko siya totally magmukhang damit. Kaya iniwan ko pa rin yung some parts na nandun pa rin yung dyaryo niya. Nagsimula raw ang lahat nung naimbitahan siya sa isang fashion event noong 2009. Mas madaling ma-inspire gumawa ng damit out of newspaper kasi pino-fold-fold mo lang yan. Parang mas madaling mag-design kasi siguro yung yung execution niya mas madali. Yung pag-crumple mo lang, meron ng design, makakabuo ka na agad ng bulaklak. Matapos gumawa ng sketch, sunod namang gagawa ng pelon na pattern si Kay na siyang pagdidikitan niya ng mga ginupit na papel. Tatahiin, at kukulayan. Parang ang sarap lang kasi exhibit ng mga damit na made out sa mga kakaiba like dyaryo. Yung disadvantage ng pagsuot ng newspaper, siguro lalo na ngayon, tag-ulan, parang madaling mabasa. Balat ng puno ang karaniwang ginagamit sa paggawa ng papel. Pero dito sa barangay Karasuchi sa Indang, Cavite, matatagpuan ang paggawaan ng espesyal na uri ng papel na yari sa iba't ibang fiber katulad ng pinya, saging, at salago. Mataas daw ang kalidad ng mga fiber na matatagpuan dito sa Pilipinas. Philippines has a very good craftsmanship as well and vast source of various natural materials. Una munang hinugasan ang mga hibla para maalis ang dumi. At saka ito lulutuin sa tubig at kemikal na caustic soda sa loob ng 3 oras. Sunod itong babanlawan gamit ang washing machine. At saka dudurugin gamit ang makina. Sa nadurog na mga hibla, ilulublob ang pattern na may disenyo. At patutuyuin. For export ang mga papel na ito na ginagawang lamp, wall panels at iba't ibang dekorasyon. Nakasulat na nga yata sa tadhana na may iba't ibang papel ang mga papel sa ating buhay. Sa dami ng pakinabang ng mga ito sa atin, tunay ngang may karapatan itong pumapel. Susunod at fiesta ng mga